Hot seat ang Senado ngayon dahil pumutok na po yung mga bali-balita dyan na kinakalampag, inaalog na ang leadership dyan. May mga chika-chika, again, hindi pa naman ito verified, syempre, dinidinay pa ng iba dyan, napapalitan na raw po itong si Subiri. E paano? Ang daming puna na dyan sa Senado eh. Parang ang dami ng mga nangyayaring hindi maganda dyan sa Senado at definitely nakakarating yan kay Pangulong Bongbong Marcos at hindi nagugustuhan yan ng ilang kapwa senador at ng mga mambabatas. At may nangyari pa, may mga bukulan daw, may mga bukulan na nagaganap dyan. Sabi nga sa balita ng politico.com, no? Batikan sa bukulan. Pag sinabi mong bukulan ka coffee, ano to, ginugulangan. Yan ang ibig sabihin niya, no? Batikan sa bukulan. Slash in Senators pork barrel funds, fuel, Senate shake-up rumors. So, yan. May pinapaboran pala. Yan ang mahirap dito ka coffee. Palakasan system ha, within the Senate ito. Paano ba yan? Paano yung iba daw, nabawasan ang budget, yung iba naman, tumaas. May pork barrel pa rin ha, pero iba na ang tawag. Do? Kaya hindi natin masasabi na lahat ng nandiyan malinis. Yung iba dyan, madudumi pa rin. A leadership firestorm is reportedly brewing in the Senate over the alleged brazen reduction of senators' pork barrel funds by 3 of their colleagues. Politico has learned. Ang lakas ng Politico ha. Ang lakas sumagap nitong Politico kaya madalas dito tayo kumukuha ng mga balita aktibo ito ka coffee ha. And Cooper said the proposed 160 billion fund for senators pet projects, ayan ang tawag nila. Pork barrel pa rin yan pero pet projects ang tawag, no? Kumbaga napupuso ang proyekto ng mga senador under the 5.76 trillion General Appropriations Bill was slashed to 60 billion in the final and signed version of the measure, yung 2024 General Appropriations Act. So nabawasan po ang pondo. Mula sa 160 billion pesos, napunta po yan sa 60 billion pesos. So ang rule natin ka-coffee sa budget, kapag may nabawasan, may tataasan. Kapag may ahensyang nataasan, may nababawasan na ahensya. Kasi hindi ka naman pwede magsobra-sobra dyan eh. Lalong tataas yung budget deficit natin. So hindi mo gagawin yan. Either kumurot ka sa kabila, idagdag mo sa kabila. Yan ang nagiging sistema dyan. That meant 20 senators had to make do with roughly 3 billion for their pet projects. A drastic drop from the 5 billion to 6 billion they reportedly received in 2023, the first full year of the Marcos administration. Ang laki pa rin yan ha. Bawat isang senador may 3 billion para sa pet projects nila. Yung iba dyan, nagagamit na sa kampanya nila. Diba? Ginagamit na nila itong mga pet projects na yan para syempre makakuha rin ng mga boto. Lalo na next year, mag-election next year. So malamang sa malamang, ayan, gagamitin din yan. So mga ayuda-ayuda, dyan dinadaan yan. So mula po sa 5 to 6 billion na pondo nila, bawat senador ito last year naging 3 billion na lang po yan. Actually, pinupuna nga itong pondo na ito Bakit kailangan ng pondo? Di ba? Ang main function, ang primary duties ng mga senador, gumawa ng batas. Same thing with the lower house, no? House of Representatives. Pero bakit may ganitong pondo, di ba? Napakalaki. So, anyway, sige, karapatan nila yan ka-coffee. Sila gumagawa ng budget mahirap naman yan. Ka-coffee, tanggalan mo sarili nila, no? Definitely hindi nila gagawin yan. So, where did the 100 billion go? Ito na ngayon ang usap-usapan. Saan napunta itong 100 billion? Alice Cooper pointed to 3 scheming senators, SS, na kung tawagin ay SS, scheming senators, as the supposed beneficiaries of the Largis. SS1, itong number 1, unang senador na nakinabang daw, allegedly got the biggest chunk of the pie of 60 billion, followed by SS2, who was said to have gotten 30 billion. Sino to? Ang lalakas nitong mga senador na ito, ha? The remaining 10 billion reportedly went to SS3, who's known to be close to SS1 and SS2. So, nagkano ito? Parang tatlo lang ang masaya. Hindi nagkahati-hatian ng tama dyan. Di ba? Itong si Senator 1, Senator 2, Senator 3, sila lang nag-enjoy dahil ang lalaki ng budget. Syempre, pag malaman ng kapwa nila yan, syempre, mga politiko yan, magkakaingitan yan. Ang problema kasi, may mga issue sa Senado na pumipirma at hindi binabasa. Patuloy dyan, yung BICAM report, di ba? Nagsipirma. Hindi pala binasa. Kine-question nila yung AKAP, sila mismo yung nag-approve dyan. Diyan sila naiisahan tuloy. And then nung pumutok na yung issue, sasabihin na e-signature ang ginamit. Yan, shout out kay Senator Amy Marcos. E-signature daw po at walang consent niya. Pero tinanong kung ano ba, magsasampa ba siya ng kaso dahil ginamit ang signature niya without her consent? Change topic. So, ibig sabihin, alam niya yun. Pinahintulutan niya yun.
naisahan lang siya doon, di ba? Ayan, kasi dapat basahin muna bago pirmahan. Senators disgruntled by actions of SS1, 2, and 3 and are no longer surprised by their perceived obsession with money. Uy, sino ito ha? Itong mga senador na ito ha? Naging chismis tuloy tayo dito ha. Hindi to chismis dahil balita ito ka-copy ha. May source sila dito. Yun nga lang, hindi pa pumuputok ito sa mga major newspapers. Since they are known to have an insatiable appetite for excess from their days as members of the House of Representatives. Uy, sino to? So ang clue, dating taga-Congress, dating taga-House of Representatives. Sino ba mga senador dyan? Joel Villanueva? Diba? Dating party list representative yan. Party list representative. Sino pa ba? Dating party list representative dyan na kilala daw sa mahilig sa pera. Unlike many of their colleagues who divide their pork barrel fund into soft, also known as social services, and hard projects, mga infrastructures, no? Itong si SS1, 2, and 3 are allegedly channeling their humongous allocations into initiatives where commissions are believed to be the largest. Noy, corruption! Imbestigahan ng Senado yan, ng Blue Ribbon, no? Pero definitely hindi. Sila yan, imbestigahan nila sarili nila, definitely hindi. In other words, barely any funds have reportedly been allotted for social services from the multi-billion peso pork barrel allocation of SS1, 2, and 3, and because the money has allegedly been earmarked for building roads and other infrastructure projects. Nandiyan kasi ang pera sa infra projects. Ito mga social services, kurot-kurot lang yan kung meron SS1, the holier than thou, than SS2 and SS3 are said to be closing ranks as they try to calm their disgruntled colleagues over the sudden and unfair pork barrel fund reduction. Time will tell if they will succeed of their heads or their heads will roll. Uy, si Zubiri ba yan? Parang ang description si Zubiri ang pinapatamaan dito sa SS1. So, Cayetano, yan daw, si Cayetano, si Zubiri, mukhang si Zubiri, no? Si Cayetano yung ka-coffee, ako'y Cagayano. Mahilig ba sa infra projects yan? Gano'n ba yan? Sorry ka sa aming mga loyalista, Amy, akala mo lahat mauuto mo, hindi naka-coffee. Yan si Cayetano, sabi ni Shofi. Si Cayetano ang galing sa House of Representatives. Sa panahon ni Digong, naging House Speaker siya, correct? Si Cayetano, si Joel Villanueva, no? Lito Lapid kaya, hindi Okay pa nga to si Lito Lapid, walang issue Tahimik lang ito ka-coffee, no? Walang awa sa mga OFW, sabi ni Shofi. Kay Feli Alibudbud, happy viewing po sa inyo. Kay Mila Valdez, maligayang panonood po sa inyo. Buwagin na dapat ang yan may Congress naman. Pag nangyari, People's Initiative. Pero malabo mangyari yan kasi wala namang ganyang usapan ngayon Bigyan mo ng chance ulit si Senate President Zubiri, mababago pa niya yan, ayusin niya ang kanyang trabaho. Wag naman, Florin mamawag, no? 2 years na yan ka-coffee. Delayed lagi mag-deliver ng mga commitment sa ating presidente. May record naman yan Diba? So na ni Presidente, sasabihin ito yung mga priority bills. Maagang natatapos ang House of Representatives pero yung version ng Senado, wala, naiiwan. Malamang sa malamang, tinatago ni Mindanao si appointed. Sa kaya tinatago yan. Wala din matino na ipapalit kay Zubiri. Shopee. Actually, yes. Kanina na nagbabasa tayo ka-coffee, oo nga, may narinig din tayo, may nabasa tayo, wala kasing matinong ipapalit. Wala sila nakikita na makakakuha ng majority. Kailangan mo kasi majority votes yan Votes yan, kailangan mo maka 13 ka dyan, sama mo sarili mo na, no? Kailangan 50% plus 1 ang boto na makuha mo dyan para maging Senate President ka. Pero yun kasi medyo hati-hati itong Senado, no? Hindi kagaya ng House of Representatives na medyo solid ito ka-coffee. No? So wala pa nakikitang papalit. Last time, bago nagka-election niya, kung sino magiging Senate President, ang matunog na pangalan dyan, si Cynthia Villar, di ba? Cynthia Villar at Amy Marcos. Pero si Amy Marcos, I don't think na iboboto siya ng mga kapwa niya senador dyan. Si Cynthia Villar, pwede pa. Pero actually, ang sa tingin ko, pinakamatino na pwedeng maging Senate President si Raffy Tulfo na lang. Senator Raffy Tulfo na lang, no? Wala nang iba. Sayang si Risa Ontiveros. Sige, top 2 ko na lang itong si Senator Risa Ontiveros kasi hindi rin naman siya masyadong critical na sa administrasyon, no? Matalino itong si Ontiveros, no? Kasi kung alam niya kung bibira siya ng bibira sa administrasyon, babalikan siya Pero ngayon, tinan mo, tahimik ito. Kung ako lang nakakapansin, pero tahimik itong si Senator Risa Ontiveros. Careful sa mga binibitawan niyang salita.
bibihirang banatan niya si PBBM. Actually, magaling naman itong si Senator Risa Ontiveros sa pinapakita niya, no? So siguro yan na lang ka-coffee, mapagpilian dyan. Si Ligarda, pwede rin. Pwede rin si Ligarda, no? Maayos din yan. Kakampi ni Sara Mau, kaibigan din. Edwin Di Maculangan, wala na yatang attorney dyan, puro artista. Robin Padilla ba yan? Hindi. At Senator Florin, pwede ka-coffee. Sir, ang pak ng mga senador ngayon ay bulok, alisin ang Senate. Actually, dyan nga sila napupulaan dyan sa tawag dyan, sa simpleng decorum, di ba? Hindi nasusunod. Kung ikukumpara mo sa previous Senates, maayos. Si Robin Padilla, DDS, hindi pwede. Definitely hindi si Robin Padilla. Tinanggal nga sila sa Committee on Constitutional Amendments, di ba? Supposedly siya ang chairperson dyan. So siya dapat ang dumidinig sa charter change o pagbabago sa ating konstitusyon. Pero hindi, di ba? Hindi nila pinayagan. Gumawa ng subcommittee. Si Angara. Yes, si Angara. Pwede si Angara. Matalino to si Angara. Pero kailangan mo kasi ng boto dyan. Ito ang pangalawang kahihiyan ng Senado, PI at kay Kibuloy. Actually, yung recent na blunder ng Senado. Romel Dabuit, Lauren Legarda is pro CPP MPA FYI. Yan nga marami kasi mga konsiderasyon dyan Yun lang, wala nga mapili. Kaya nagtitiis tayo ngayon kay Zubiri, no? So hanggang kailan tayo dyan magtitiis? Problema, sana bumilis, magsasona. Ito, naisahan na naman siya dyan sa House of Representatives Nag-file na rin ang resolution dyan para sa Chacha, no? Sa economic provisions ng ating konstitusyon. Ang sabi, ang Senado, matatapos sila October pa. Pero ang deadline nila sa Presidente, March. Good luck. Late na naman ng Senado niyan. Nako. Si Amy sana, kaso super tae naman, wag na. Sabi niya ako Cagayano. Yun lang. Si JVE, yun. Pero mahina ang boto Hindi makakakuha ng sapat na boto yan Toxic, Ken Koy lang yan. Di naman nagiging view nila. Kaya Ken Koy na lang din gawin na SP. Okay na yan dyan si si Vice Ganda. Ba't napasok dito si Vice Ganda? Si Jinggoy sana, kaso may kasong bribery. Mahirap din, ka-coffee, no? Si JB, magaling din. Pwede, no? JB, no? Okay din si JB. Pero kay na lang siguro, Sani Angara. Okay, mas okay si Sani Angara. Malinis naman. Si Tolentino, hindi. Alam niyo kung bakit? Dati okay pa ako dito kay Tolentino. Nag-resign siya sa Senate Blue Ribbon Committee. Ang Senate Blue Ribbon Committee, ka-coffee, dito sa Senado, actually, yan ang pinakamabigat na committee kasi mabibigat na kaso ang hinahawakan niya, accountability, mga karumal-dumal na krimen ang involved ang mga government officials. Nag-resign siya dyan. Tapos, ang kwento niya, mag-iikot daw kasi siya. Ang nagbulgar naman ito si Zubiri, no? Kaya siya nag-resign kasi re-electionist ito Mag-iikot daw siya. Tapos nung tinanong siya, siyempre ng media, di siya sasabihin niya na mga kampanya na ako. Kaya ako nag-resign. No? Sinabi niya, magpo-focus siya dito sa usapin ng West Philippine Sea. Pero binulgar siya ni Zubiri dyan. Tinan mo talaga, walang kaayos-ayos sila dyan. Nagbubulgara sila dyan. Sinabi ni Zubiri, kaya daw nag-resign kasi mag-iikot daw ito. Ibig sabihin, mga kampanya. Wala siya nagawa doon. Di ba? Actually, poor leadership ang reflection nito isa pang major blunder dyan sa Senado. Nag-agree si Romualdez, nag-agree si Zubiri sa harap ni PBBM na ititigil na itong World War, bangayan. Then maya-maya, nandiyan na naman itong pag-question sa AKAP. Binanatan na naman ng ilang mga kongresista, no? Dahil itong budget insertion na ito ng AKAP, sila din mas nag-approve sila, pumirma dyan. Diba? So parang hindi nakakaskade sa baba yung mga napapag-usapan nila. Again, reflection ng leader yan, si Zubiri yan. Tawagin ulit si Enrile. Hindi siya senador. No? Yung dalawang LL, pwede pagpilian as SP. Sinong LL? Huwag yan si Tolentino, pro-China yan. Jake Franco, and Duterte yan. Di ba? Giovanni Domingo, si Ontiveros, pwedeng SP. Siguradong magsasara na ang Senado. Pwede rin naman. Kaya sa mapunta sa iba. Okay, saka si Zubiri. Sige, pili na kayo dyan, ka-coffee. Rosita Briones, happy viewing sa iyo kay Anselma Candaroma, kay Josie Canari, kay Eleanor Mier, happy viewing po sa inyo nandiyan sa Facebook. Shoutout po sa inyong lahat. Kuha na ng kape, sige, move tayo sa ating next topic. Nelson Tragura, si Angara kaso bata pa. Pero sharp naman siya ka-coffee, regardless of age, di ba? Pantay-pantay naman sila dyan.